Hi everyone! Today, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba tumatakbo itong aming paresan sa araw na maulan. Alas 9 nga ito ng umaga at halos kararating ko lang dito sa pwesto, walang katao-tao. Dahil alanganin nga rin ito sa oras ng kainan. Bago pumatak ang alas 10, itong at may mga paisa-isa ditong kumakain. May matumal na oras dito, matumal na araw at matumal na panahon. Itong at natapatan natin ang matumal na pagkakataon. Araw kasi ngayon ng Miyerkules at maulan. Tinatamad ang mga tao para pumunta dito. Pagtapat ng alas 11, mayroon nang pumupunta para kumain. Mayroon din mga sumasabay para umorder ng mga for takeout. Ito nga't nakatanggap tayo ng maraming order. Dahil maulan, hindi na sila nakarating dito kaya nagpa-takeout na lang. Mas napaganda din naman ang halos puro takeout ang order sa araw na ito. Kapag sumabay kasi itong takeout order sa maraming kumakain ay halos hindi na namin makontrol ang tao at ang orders. Taranta na nga kami halos lahat dito. Hindi na namin namomonitor kung sino mga nagbayad at hindi. Sa sitwasyon na ganito, dapat nagpapa-implement na tayo ng pila. At magpapabayad muna bago mabigyan ng order. Parang once mabigyan sila ng order, ay hindi na tayo nag-aalala kung nakapagbayad ba sila o hindi. Kaya lang, nakasanayan na namin na magtiwala sa mga customer. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi maiiwasan na may mga taong hindi nakakapagbayad. Kapag dumami ang customer, siguro hindi lang isa ang kumalimot na magbayad. Sa sitwasyon namin at dahil nakasanayan, nahirapan na tuloy kami mag-implement ng mga bago at tamang sistema. Tiwala na lang sa kanila ang pinanghahawakan namin. Kagaya ng sinabi ko, mahirap magpatupad ng mga bagong sistema lalo't hindi nila nakasanayan ito. Pero ang laking epekto nito sa ating negosyo. Kaya instead na dumagdag ito sa kita, ay nawala pa. What if araw-araw may isang taong hindi nakapagbayad? Sa isang buwan ay meron kang 3,000 nawala. Kaya kayo sa pagsisimula nyo, gumawa na kayo ng tamang sistema para dito na kayo masanay. Bago magtapat ang alas 12, ganito ang senaryo, tumadami ang tao. Ganito talaga ang senaryo kapag tanghalian na dito. Pero compare sa mga nakarang buwan or sa mga nakarang taon, mas marami pang taong kumakain sa mga ganitong oras. Ibig sabihin, kumonting mga kumakain ngayon. Pero ang pagkonti ng customer natin ay hindi naman yan indikasyon na nalulugi tayo. Marami tayong nakikita sa social media na dinudumog ng customer. Pero biglang nawala sa negosyo. Ibig sabihin, nagsara ang negosyo. Sa tingin ko na mismanage lang ang ganong negosyo. Once pala na lumaki ang negosyo, may possibility na bumagsak ito, nalulugi. Na-overwhelm kasi tayo sa nangyayari sa pagdami ng customer. Sa paglaki ng benta, hindi natin namamalaya na lumalaki din ang expenses, ang pagdami ng mga tauhan natin. Hindi na natin namomonitor ang cash flow, ang paglabas at ang pagpasok nito. Dapat pinabantayan natin ito at nagko-costing tayo araw-araw. Lagyan na rin natin ito ng sistema na hindi tayo matatakbuhan ng customer, hindi tayo makukupitan, hindi tayo matatapunan o magiging waste ang ating mga expenses. Sistema na hindi tayo malulugi. Dati ang binabantayan ko lang ay ang benta. Okay naman ang sales dahil ang dami ng tao. Kaya hindi ako nagko-costing dahil nasanay naman ako. Hindi ko rin na-monitor ang mga expenses pero nagkukulang na pala sa pera. Dating ng mga due dates, kailangan manghiram ng manghiram para pangbayad. Ang effect, laki ng palaki ang utang at ang interest. Kaya ang kita, kinakain na lang ng mga interest. Kaya bantayan natin ang cash flow kapag lumalaki ang negosyo, lumalaki ang expenses. Isa-isahin natin ang costing ng mga ingredients at i-compare sa mga actual na mga ingredients. Minsan nagkakaroon ng problema dito. Ganun din ang mga supplier kung nagsusupply pa ba ng maayos ito. Katulad nitong buto-buto, nag-order kami ng 10 kilo. Ito't binigay sa amin ay halos puro buto. Paano pa ba naman namin ibibigay ng maayos ito? Sa ganitong senaryo ay lugi na kaagad tayo dito dahil hahabulin natin ang maging masatisfied ang customer natin. Sa paglaki pala ng negosyo, maraming bantayan dito dahil napakaraming senaryo ang pwedeng ikalugi nito. Dito sa sibuyas dahon, ito ay expenses. Once prepare mo itong mali, madodoble ang magiging expenses mo. Kunyari kasi hiniwan natin ito lahat at hindi ito naubos maghapon. Masisira lang ito ng basta-basta at maitatapon. Kaya instead na pumunta ito sa kita, pumunta ito sa trash can. Kaya mag-costing tayo ng tama, i-prepare ng tama para mapunta sa kita. Kapag hindi naman natin na-control ang pagbili nito, gawan natin ng paraan para ma-preserve ito at magamit kinabukasan.
Huwag nating hayaan mapunta sa waste ang kita natin. Bantayan natin ang mga expenses at huwag aksayahin ang mga ingredients dahil sa malilit na problemang ito, once naipon, ikalulugi mo ito. Anan din natin itong mga condiments na nilalagay natin sa table. Ito ay pumapasok sa ating mga expenses. Pero free lang ito dahil pang-garnish nga ito sa mga food na ino-offer natin. Pansinin nyo, once na gumamit kayo ng maliit na container na lagayan nito, nagiging matipid din itong mga customer sa pagkuha ng mga condiments. At kung malalaki naman ang mga container na lagayan natin ng mga condiments, marami din sila kung kumuha nito. Parang naka-generate na kasi kagad sa utak natin na ay marami naman to kaya marami akong kukunin dito. Katulad nito, nakadalawang sandok pa si kuya ng paglagay ng granule, ihihingi lang ito ng sabaw. How much more? Bago niya ito sinimulang kinain, ilang kutsara kaya ang inilagay dito. Kaya kung maaari, mga maliliit na container na lang gamitin natin para sa mga condiments. Kailangan niya rin bantayan ang pagtaas ng mga presyo ng mga condiments na ino-offer natin. Once tumaas, I suggest na kayo na lang ang maglagay sa mga ino-order nilang pagkain. Para of course, kahit papano ay makabawas sa mga expenses natin araw-araw. Kaya dapat nagko-costing tayo araw-araw para malaman natin kung gaano or magkano ang budget na ilalaan natin dito para sa condiments. Sa pamamagitan nito, dito natin malalaman kung paano natin pepresyohan ang mga produktong ino-offer natin. Dito rin kasi natin matatrack kung magkano ang presyo ng mga materials o mga produkto na pinagbibili natin. Dito rin natin malalaman kung saan tayo mag-a-adjust ng mga costing para sa mga expenses natin. Dito rin ang basehan kung paano tayo mag-set ng competitive price. Para maiwasan ng lugi, kailangan natin mag-costing para na din mapataas natin ang ating mga kita. So hanggang dito na lang muna and see you next time dahil may mga sasagutin pa tayong tanong sa mga susunod nating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe para updated sa mga susunod na mga videos. At hanggang dito na lang, see you next time, bye!